Wasdak mga master, magandang umaga po sa inyo. Ngayong umaga nga pala mga master ay pinuntahan ko yung sapa na malapit dito sa amin kasi umulan ng malakas kagabi at pagkatingin ko dito ay bumaha jud pala talaga di ay. Nakabaha ng konti ang masustansyang sapa dito sa amin kaya agad-agad na ko dito nangingita ako ng mga bulatin na wati kasi wala pa akong bulatin na wati na pamain. Nagukang-ukang ko sa mga baliungan dito. Naghinin lang ako baka may mga agwasong dito mga uhipan paakan yung aking kamot. Sa mga puntong ito ay tamang ukang-ukang lamang ako dito at pagkaukang ko sa baliungan na ito ay natsambahan ko talaga yung maraming bulatin na wati. Siyempre gibutang na kunin ako daan mong daghan na kayo niya. Gipugnit ko na ako dito at nilagay ko sa aking lagayan. Napakalabas pa ng pamain ko na bulatin na ito. Kapag wala akong mahuling isda, ito lang siguro yung kikilawin ko. At dito banda-banday, bumabaktas na ako dito. Nagpaspas talaga ako baktas dito para maghahanap ako ng aking mapagpwistuhan. Nagsirit-sirit talaga ako lakaw dito. Nagsuot-suot pa ako dito sa mga kasagbutan. At sa wakas sa may pagkadating ko sa unahan, nakaabot na talaga sa ako sa sapa. At naglingon-lingon na ako dito kung asan ako pupisto. At pagkaling ko dito ay sumusunod pala sa akin yung aking alagang aso na bao. Sabi niya sa akin, "O makibatasan imo mo kong gibiyaan." Sabi ko naman, "Ada ore o ganahan ka mo kuyog sunod ang lako." Sabi naman niya sa akin, "Okay." Kaya sa mga puntong ito ay patuloy na kami dito sa paghanap-hanap ng aming mapagpwistuhan at pagkating ko dito ay parang ito yung nagustuhan kong pwisto kaya ninang panunagay-dugay binutang ko na dito yung aking mga gamit at nag-andam na ako dito sa aking pamingwit. Dito banda-banday namimili na ako kung anong hook yung gagamitin ko ngayon, yung pamalakasan kong hook. At ito na nakapili na ako, ito yung pinakamataling kong hook, ito yung gagamitin kong panghuli ng mga isda dito sa masustansyang sapa. At habang nag-andam-andam ako dito sa aking pamingwit ay napansin ko yung aking alagang aso na baog na minamanyak na naman yung kanyang girlfriend. Galingan mo lang talaga baog kasi kapag nabuntis mo yung girlfriend mo ay iluluto talaga kita ng lechon, lechong puyo at lechong robot at papakipinan pa kita ng alimato. At sa mga pundong ito ay patuloy sa pagpadayon na ako sa aking pamingwit. Binabalibag ko na dito yung aking kawil. Ako'y nanghihinaut at namamasin na makikita itong isda at tutukbi na ito ng isda. Agad ko ring binira kasi mga ilang minutong lumipas ay wala talagang kumagat. Kapag binira ko dito at binabalhin ko dito sa kabilang itsa-itsa. Kaya tamang antay-antay lang ko dito. Naghihinaut ako naghuot-huot na may malulukong isda. Tutukbi niya yung aking pamain at pagkabira ko dito ay kalibay wa man mo. Kaya nakahuna-huna na naman na siguro ako. Nababalhin na lamang ako ng pwesto. Kaya agad ko na ditong hinihipos yung aking gamit para maghanap naman ako ng ibang mga pagpipistuhan. Lumakaw-lakaw ako dito at pagkaabot ko dito nakahanap naman ako kaya iniitsak ko na naman yung aking pamingwit. Tamang antay-antay lamang ako dito sa aking kawil na may maiilad na isda at hindi rin inaasahan, may gumuyod-guyod talaga kaya binira ko na. Pero pagkabira ko dito ay kalibay uman niya mo, alimatok bugoy raman siguro ang mitandog adto. Kaya binabalhin ko na lang yung aking kawil dito sa kabila at pagkalagay ko ay nakaramdam talaga ako ng napakalakas na enerhiya na bumibira sa aking kawil kaya hindi na pinudugay-dugay, binira ko na. At pagkabira ko dito ay grabe kadako talaga kay kalipay yung aking dagway kasi hindi ko talaga inasahan na magpakilidra yung isda na ito. Napakatambok talaga ng maya na ito. Dahil sa sobra na niyang katampok ay budlot na talaga yung kanyang simod. Sobrang lipay na talaga ng aking dagway na nahuli ko ang isdang ito kasi sobrang napakatambok talaga ng isdang ito. Ang sarap ng lasa ng isdang ito. Kaya hindi na ako nagpadugay-dugay. Agad-agad kong sinusudlan yung aking mahiwagang balde ng masustansyang tubig para hindi makukuyapan yung aking nahuli na mayan siklit. At dito ko siya ibubutang. Sobrang lipay talaga ng kanyang dagway kasi hindi na raw siya mauuhaw. At agad ko ring binuksan kasi dumating yung aking alagang aso na baog. Gusto niyang tumingin sa aking nahuli at pinapatingin ko talaga agad sa kanya. At tapos pagkatingin niya, ang sabi naman niya sa akin, "Kalibay gamaya man na ay." Sabi ko naman sa baka diha ay may pamuuli ka dito. Kaya binalik ko na lang yung isda baka nauuhaw na siya. At sa mga puntong ito ay nilagyan ko na naman ng wati yung aking hook at tiniitsa ko na naman sa tubig baka may kasama pa itong isda na ito. At kinukutkot ko pa yung aking kamot kasi pinapaak ng lamok. At sa mga ilang milyong sandali ay wala nang kumagat kaya kinuha ko na naman yung aking mga kagamitan dito at bumabalhin na naman ako ng pwesto at ito yung napili kong ikapangatlong pagpwestuhan. At kakalagay ko pa lang ay hinila talaga ng malakas kaya binigla ko ring hinila dito at pagkibira ko dito sobrang napakagahi talaga. Grabe nagbalog-balog talaga yung aking pamingwit. Pero sa kasamaang pala din na-scam lang pala day ako kasi nakahuli ng malaking palwa. Sabi pa ni Baog sa akin, "Wala na, sinyalis na yun para uwi na tayo. Bahala ka dyan, nauna na ako sa'yo." Sabi ko naman kay Baog, "Sige, pero palikpik lang yung sayo sa isdang ito. Akin yung laman lahat." Kasi sobrang napakatambok talaga ng isdang ito. Siguro talaga nakakain ito ng iba't ibang klaseng mahiwaga dito sa masustansyang sapa. Ayos!